Pinagsama-samang mga kwento, pinagtagpi-tagping kababalaghan mula sa iba't ibang salaysay at pangyayari. Malagim, nakakabahala, nakakatakot, makinig, damhin, at hayaang lamunin kayo ng dilim. Ito po ang Takot Tonight Presents. Itago niyo na lang ako sa pangalang Maria. Single mom. May isang anak na lalaki na itago na lang natin sa pangalang Paul. Nurse ako sa isang private hospital dito sa Muntinlupa. Medyo busy ang buhay pero sanay na rin. Balikan muna natin yung simula ng love story namin ng aking first love. Itago na lang natin sa pangalan na Luis. College pa lang, magkakilala na kami. Schoolmates. Siyempre, ang una kong napansin sa kanya, yung mukha niya. Gwapo kasi. Anyway, pareho kaming nursing. Pareho kaming puyat. Pareho kaming nangangarap. Siya yung tipo ng lalaking mapapansin mo talaga agad sa school kasi nga may itsura. Marami nagkaka-crush. Pero ako ang walang ka-effort na nagwagi. Kasi habang tumatagal nung college, nagpaparamdam na din. May gusto din pala sa akin si Luis. Hanggang sa nanligaw at eventually naging kami. Kaya naging happy din ang college life ko dahil I have a partner na naging katuwang ko kahit sobrang stress ng course. Tahimik na lalaki si Luis. Ang pleasant ng personality niya. Maalaga. At higit sa lahat, very gentleman. Yun ang nakapagpadagdag ng pogi points niya. Hanggang sa dumaan kami sa internship, board exam, at trabaho. Mas lalong lumalim ang relationship namin. Nagkaroon din naman ng problems at petty na mga away pero hindi kami naghiwalay. Kumapit talaga kami sa isa't isa. Hanggang sa ikinasal kami. Church wedding pero simple lang. Hindi yung mga napapanood nyo sa mga same day edit na wedding na bongga. Very solemn and private lang. Mga close friends at both families lang namin ang nandun. At dumating na nga ang blessing namin. Si Paul, ang uniko iho namin ni Luis. Kamukha ni Luis si Paul. Namana ng anak ko ang mata at ilong ng daddy niya. Si Paul na yung pinakamagandang nangyari sa buhay namin. Sobrang mahal ni Luis si Paul. Yung tipong kahit galing sa 12-hour na shift, uuwi pa rin siya na may energy para makipaglaro. Kahit antok na siya, pipilitin niyang magbasa ng storybook. Ganon siya ka-hands-on na ama. Kaya sa tuwing tinitingnan ko silang dalawa, nanunumbalik yung college days namin na lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako nagkamali sa pagpili kay Luis. He is such a wonderful human being. He is a great dad and a loving husband. Napaka-caring din niya sa akin. Lagi din siyang may time for romantic dates. O kaya lagi siyang nagpaplano ng travel na natutupad naman. Hindi rin siya gumagawa ng mga bagay na ikakagalit o ikatatampo ko. Basta wala akong masabing hindi maganda kay Luis. Simulat sa pool, puro positive ang memories na meron ako sa kanya. Well, maliban sa burara siya sa mga gamit niya minsan. Yun lang naman. 10 years kaming nagsama bilang mag-asawa. Yung 10 years, naakala ko tuloy-tuloy na hanggang sa pagtanda. Hanggang sa napapansin ko na bumaba ang energy ni Luis. Na hindi naman siya dating ganon. Gaya nga ng sabi ko, kahit gaano kahaba ang shift sa trabaho, may lakas pa rin siya para makipaglaro sa anak namin. One day, sa kanya na din mismo nanggaling na napapadalas daw ang panghihina niya. Parang latang-lata at walang gana kahit off sa trabaho. Napapadalas ang pagtulog niya. Kung gising man, mas gusto niyang nasa kwarto lang dahil wala din daw siyang gana na lumabas o makipagbonding. Kumpleto naman kami sa multivitamins kaya nagtataka din ako nun. Basta nagsimula siya sa simpleng panghihina. Hanggang sa sinamahan ko na siya magpa-check up.
At doon na din namin nalaman. May leukemia si Luis. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin. Nurse ako. Naiintindihan ko yung sakit na yun at alam ko kung gaano kabigat ang diagnosis. Pero si Luis, siya pa yung matatag. Habang ako ang umiiyak, siya pa yung nagpapasaya sa akin. Hindi niya pinapakita na emosyonal siya. Lumaban siya. Ilang buwan ng gamutan, chemo, ospital. Araw-araw akong nandun sa tabi niya. Hindi ko siya iniwan. Sinamahan ko siya sa laban niya sa sakit. Kahit si Paul, dinadala ko para makita niya ang papa niya sa ospital. Hindi pa naiintindihan ng anak namin nun kung gaano kabigat yung sitwasyon. Pero ang masakit doon ay yung narinig kong nagpapaalam na si Luis kay Paul. Sabi ni Luis, magta-travel lang daw siya sa malayo. Doon din ako nabubwisit kay Luis. Kasi sumusuko na agad siya. Nagpapaalam na sa anak namin. Sinasabihan ko siyang lumaban. Hindi na lang para sa akin kundi para sa anak namin. Pero dumating pa din yung punto na hindi na niya kaya. Talagang bumibigay na ang katawan ni Luis. Nangayayat na siya. Mahinang-mahina na. Sa huling sandali niya, hawak ko ang kamay niya. Nakatingin lang ako sa kanya at kitang-kita ko pa rin ang ganda ng mga mata ni Luis. Nangungusap yung mata niya. Hindi siya umiiyak. Napakatatag niya talaga. Kita ko sa mga mata niya na handa siya sa kung ano ang mangyayari. Pabulong na lang kung makipag-usap siya sa akin. Hindi siya nagsasalita ng marami. Pero ang mga huling sinabi niya, nakaukit pa rin sa puso ko. Doon niya sinabi na kung darating ang araw na makakahanap ako ulit ng mamahalin, ayos lang. Hindi niya ako pinipigilan. Sana daw piliin ko yung lalaking magiging mabuting ama kay Paul. Yung tatanggapin ng anak namin at magiging katuwang ko sa buhay at pagpapalaki kay Paul. Yung hindi kami sasaktan. Yung maaasahan. Alam niyang mahirap makahanap ng katulad niya, kaya niya sinasabi to sa akin. Parang his way of saying na hindi na ako makakapag-asawa ulit dahil nag-iisa lang siya. Parang ganon. Pero seryoso siya sa mga sinabi niyang yon at alang-alang daw kay Paul. At ayaw niya akong mahirapan. Tumango lang ako nun. Hindi ko kayang magsalita o mag-react dahil humahagulgol na ako. Hawak ko lang ang kamay niya hanggang sa tuluyan na siyang nawala. Anim na taon na ang lumipas mula nang mawala siya. Sa loob ng 6 na taon na yon, tinry kong buuin ulit ang sarili ko. Trabaho sa ospital, alaga kay Paul, uwi, tulog. Ang anak naming si Paul ang naging mundo ko. Nandyan din naman paminsan-minsan ang kapatid ko o kaya sina mama at papa. Pati relatives ni Luis na tumutulong sa akin mag-alaga kay Paul kapag wala ako sa bahay. Sa ilang taong wala na si Luis, hindi ako naghanap ng iba. Hindi ko rin naisip na kaya ko pang magmahal ulit. Hanggang sa nag-Boracay kami. Naka-check-in kami sa isang resort doon. Doon lang ulit kami nag-travel ng family ko at mga kapatid ng late husband ko. First time naming magbakasyon sa malayo nang wala si Luis. Gusto ko rin namang maranasan ng anak ko yung masaya, yung kahit papaano makalayo-layo. At doon ko din nakilala si Jay. Nauna silang naka-check-in doon sa resort at hindi ko naman talaga siya pinansin nung una. Nasa kabilang table lang sila kasama pamilya niya. Napansin ko lang siya kasi siya yung pinakamaingay doon sa table nila. Halatang nag-gym siya. Semi-kalbo, confident kumilos. Yung typical na lalaking outgoing. Yung tipong madaling makisama.
parang ganun ang first impression ko sa kanya. Sa 3 days naming pagstay sa resort, nagkakataon lang na nagkakasabay kami sa pool, tapos sa beach, hanggang sa in-approach na niya ako at nagkakausap na kami. So, he introduced himself. At sa paraan kung paano siya makipag-usap sa akin, I know na dumidiskarte. Alam niyo yun. Hindi dahil sa assuming ako pero I know na pumoporma na. Single daw siya and he is from Laguna. May fiancé daw siya dati. Pero hindi natuloy ang kasal nila, naghiwalay sila. Hindi na niya masyadong dinetalye at hindi ko na rin tinanong. Narespeto ko lang yung pagiging friendly niya. As in casual conversation lang. Kaya kinuwento ko din ng slight yung buhay ko at yung status ko na may anak na ako. Sa totoo lang, nung time na yon, parang wala akong balak seryosohin yung moment na nag-ausap kami dahil bakasyon lang naman yun. Pero tinanong niya ang Instagram ko at finalaw niya ako. Hanggang sa nakabalik na kami ng Las Piñas. Doon na din naging sunod-sunod ang pagka-catch up at updates naming dalawa ni Jay. Naaliw na din ako kasi marunong makipag-usap. Maayos namang makisama. Laging nagchat at tumatawag kung minsan. Nagtatanong kung kumusta ang araw ko, kung kumain na ba kami ni Paul. Mga 1 buwan mahigit din kami nagkakausap online. Kumbaga, nagkaroon ako ng bagong kaibigan na same ng wavelength ko. Until one time, tinanong niya ang exact address ko. Hesitant pa akong ibigay nung una, pero napilit niya din ako. At hindi na din naman ako para magpaka-plastic pa dahil magaan na din naman ang loob ko kay Jay. Kaya pala niya tinanong dahil magpapadeliver ng flowers at food. Nagulat ako nung dumating ang delivery at doon na nag-start ang mas malalim na samahan namin. Every now and then, may dumarating na food, minsan laruan para kay Paul. Nanliligaw na si Jay. Ito yung medyo na-corner ako. Wala akong pasok that day at bigla siyang dumating sa bahay. Bumisita na si Jay. Nung una, minsan lang. Hanggang sa naging madalas. Gusto lang daw niya kami makita ni Paul at samahan sa bahay kapag day off ko. Naging routine na yon. Minsan sa bahay lang kami, minsan mag-aaya siyang lumabas kasama namin si Paul. Talagang kinukuha niya ang loob namin mag-ina at nakikita ko naman na seryoso at porsigido siya. Doon ko naman din napansin na hindi komportable si Paul sa kanya. Kapag nakikita ni Paul si Jay, tahimik lang siya. Hindi niya din nilalaro yung toys na bigay ni Jay. Hindi siya lumalapit, hindi siya nagpapaka-close. Pinipilit ko pa minsan na mag-hello kay Jay o kaya mag-bless. Inisip ko, normal lang yun. Bata eh. Siguro naninibago sa kanahihiya pa. Kahit kasi magilaw naman sa kanya si Jay, tinatabihan o kinakausap, talagang halos ayaw niyang kibuin si Jay. Kapag nandito si Jay sa bahay, doon lang si Paul sa room niya. Unless tatawagin ko para kumain na kami ng sabay-sabay. Simula nang bumisita si Jay sa bahay, naging madalas na din na mapanaginipan ko si Luis. After all these years, doon lang siya nagpakita sa akin sa panaginip. Nung nakilala ko si Jay at nung nagsimulang dumalaw siya sa bahay. Paulit-ulit. Sa panaginip ko, nakikita ko si Luis na nakatayo lang. Hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang siya sa akin. Minsan nasa loob ng bahay, minsan nasa ospital, minsan nasa hindi ko alam kung saan lugar. Sa panaginip ko, hindi ko siya kinakausap. Basta nakatingin lang din ako sa kanya. Hindi din siya nakangiti. Tapos laging may pakiramdam na mabigat pagising ko. Umiiyak din ako. Hindi ko alam kung bakit. Dapat masarap sa pakiramdam dahil kahit papano sa panaginip, nakikita ko siya at parang buhay pa.
pero may uneasy na pakiramdam. So ting nagigising ako pagkatapos ko siyang mapanaginipan, kinakausap ko siya. Nagsasalita ako sa hangin. Tinatanong ko kung ano ba ang ibig sabihin. Bakit niya ako ngayon lang dinadalaw sa panaginip? Bakit hindi man lang siya mukhang masaya na nagkikita kami? At bakit hindi niya ako kinakausap? Nalaman ko din na dinadalaw niya si Paul sa panaginip. Nagkwento ang anak ko sa akin. Pero kay Paul, masaya si Luis. Nasa sala daw sila ng papa niya. Nanonood sila ng movie. Nakasmile daw si Luis. May mga pagkakataon din na nawawala ang gamit ni Jay kapag bumibisita siya sa bahay. Tulad ng susi ng kotse niya o kahit cellphone niya. Tapos makikita na lang namin sa lugar na imposibleng malagyan. Isang beses, nasa loob ng cabinet ni Paul yung susi ng kotse ni Jay. Akala namin si Paul ang naglagay, pero tumanggi siya. At alam kong hindi siya nagsisinungaling. Hindi naman ganun ang anak ko. May mga gabi din na parang may ibang tao sa bahay. Basta alam mo yung pakiramdam na yon. Sa tagal nang wala si Luis, ngayon lang ako nakakaramdam ng ganun. Hindi naman ako natatakot kung sakaling nagpaparamdam si Luis. Pero ang gusto ko lang naman malaman ay kung bakit. Lalo na kapag nandyan si Jay. 2 beses itong nangyari. Naamoy ko ang pabango ni Luis. Ang lakas. Kahit si Jay, naamoy niya. Pumunta ako sa kwarto ni Paul at tinanong ko kung nag-spray ba siya ng pabango ng papa niya. Pero hindi daw. At hindi ko din naman naamoy yung pabango sa kwarto niya. Kahit sa mismong kwarto namin ni Luis. Doon lang namin naaamoy sa sala kung nasan kami ni Jay. Parang habang tumatagal at habang nagkikita kami ni Jay, feeling ko tuloy pinagtataksilan ko si Luis. Nakasabit pa rin sa sala ang malaking picture ng wedding namin ni Luis. Napapatingin ako minsan doon sa picture namin. Lalo na nung nararamdaman kong nandito lang siya sa bahay at parang pinagmamasdan kami ni Jay. Kinausap ko ulit ng team si Luis. Alam kong hindi lahat ng tao naniniwala sa ganung paraan o hindi naniniwala sa multo. Pero gusto kong malinawan. Nahuhulog na din kasi ang loob ko kay Jay. Gusto kong malaman kung may nais bang ipahiwatig si Luis sa akin. 6 years na ang lumipas. Oo, mahal ko si Luis. Siya ang ama ng anak ko. Siya ang first love ko. At hindi ako makakahanap ng katulad niya. Pero nahihirapan na din ako sa sitwasyon ngayong nakilala ko na si Jay at pinahintulutan kong manligaw sa akin. At nagkaroon na din siya ng space sa puso ko. Iniisip ko ang sinabi ni Luis sa akin bago siya mawala. Ang bilin niya sa akin. Ngayong nakakilala ako ng lalaking magmamahal sa akin. At sa tingin ko naman so far ay mabuting tao. Bakit parang ngayon siya nagpaparamdam at bumabalik sa isipan ko? Yun yung mga tanong ko sa kanya. Pero alam kong hindi naman niya kailanman masasagot. Hanggang sa dumating yung pinakamatinding panaginip ko kay Luis na hindi ko na makalimutan. Yung eksena sa panaginip ko, nasa bahay daw ako, nagluluto. Tapos nakita ko si Luis, nagpe-prepare papasok sa work. Tinawag niya ako dahil hindi niya mahanap yung cellphone niya. Sabi ko, sandali lang at baka masunog yung niluluto ko. Pero tawag talaga siya ng tawag sa akin. Ilang beses niyang inulit-ulit yung pagtawag niya sa akin ng honey. Paglingon ko sa kanya, nandun na siya sa kusina. Sabi niya, subukan kong tawagan yung cellphone niya para marinig namin na magre-ring. Sabi niya, siya na muna magbabantay ng niluluto ko. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ko ang number ni Luis. Nag-ring.
Naririnig ko ang tunog ng cellphone niya. Sinundan ko yung tunog. Hinanap ko. Hanggang sa nagising ako na nagre-ring ang cellphone ko. Pag-check ko sa screen ng phone, pangalan ni Luis ang nakalagay. Napabangon ako bigla. Kinilabutan ako. Sinagot ko ang tawag. Hello? Tahimik ang kabilang linya. Hello? Luis? Biglang may nagsalita. Honey? Wag na ha? Sabay binaba. Doon, nagising ulit ako. Panaginip lang pala ulit. Kinuha ko ang cellphone ko. Tiningnan ko. Totoo na. Tiningnan ko ang call history dahil gusto kong makasigurado. Walang tawag si Luis. Double dream ang nangyari. Akala ko nagising na ako pero hindi pa pala. Parang totoo yung mga nangyari. Dinig na dinig ko ang boses niya. Hanggang sa naiyak na naman ako at naalala ko siya. May gusto talagang ipahiwatig sa akin si Luis. At nasabi na niya, wag na. Alam kong yun tungkol kay Jay ang tinutukoy niya. Wag ko nang ituloy. Pero bakit? Simula nun, nag-usisa na din ako. Alam kong hindi sapat na si Jay lang ang kilala ko ng lubusan. Dapat mas makilala ko din ang family niya o ang mga kaibigan niya kung talagang seryoso siyang maging parte ng buhay ko. Ayokong balewalain ang mga gustong iparating ni Luis sa akin. Hindi ko din naman agad hinusgahan si Jay. Pero nung talagang inistok ko ang lahat ng social media niya, may napansin ako. Madalas, ang mga kuha niyang litrato nun, nasa inuman, sa bar, sa bahay, at kapag nagta-travel siya. Sinearch ko din ang name niya sa Facebook dahil alam kong lalabas lahat ng related posts sa taong sinearch mo doon. Okay naman. Normal na lalaki na may mga previous posts ng kalokohan, mga memes, dati niyang girlfriend na naikwento naman na niya sa akin. Hanggang sa lumalim ng lumalim ang searches ko. Nakarating na ako sa halos pinakadulo ng searches at nakita ko ang post ng isang babae. Yung fiancé ni Jay. Naikwento naman niya sa akin ang tungkol sa fiancé niya at kung bakit sila nagkahiwalay. Pero iba ang nakita kong version ng kwento sa public post ng babae. Mahaba ang post. All caps lahat ng text. Galit yung naging fiancé niya. Ang buod ng post, nananakit si Jay. Kaya sila naghiwalay dahil hindi na kinaya ng babae ang pambubugbog ni Jay sa kanya. Lalo na sa tuwing nalalasing si Jay. Umabot pa sa demandahan ng issue nila. Nakita ko din ang screenshots ng conversations nila ni Jay sa post. Doon ko nakita kung paano murahin at pagsalitaan ng masasakit ni Jay ang kanyang fiancé. May pictures din ng mga pasa at galos yung babae. Nangilabot ako. Hindi ko alam kung ano ba tong pinasok ko. Na dapat sana nung una pa lang ay naging mausisa na ako. Ang kwento kasi ni Jay sa akin, kaya sila nagkahiwalay dahil hindi na siya mahal ng fiancé niya at nagkaroon ng ibang boyfriend. Pinalabas ni Jay na siya yung niloko ng babae. Yun ang naging paniniwala ko all this time. Isang malaking red flag pala si Jay. May history ng pang-aabuso ng babae. Isang beses, day off ko, tumawag ulit si Jay at gustong pumunta sa bahay at nag-aaya na lumabas ulit. Tumanggi ako
At doon ko siya kinumpronta. Tinanong ko ulit ang tungkol sa fiancé niya. Initial reaction niya, nagtaka siya kung bakit ko yung tinanong. Sabi ko, gusto ko marinig ulit ang kwento kung bakit sila nagkahiwalay. Pero nagbago ang tono ng boses ni Jay. Parang gets na din niya na may alam na ako. Hindi siya nagkwento. Instead, tinanong niya din ako kung may nalaman ba ako. Sabi ko oo. At sinend ko sa kanya ang link ng post na nabasa ko sa Facebook. Sabi ko, tingnan mo yung sinend ko sa messenger mo. Ano yan? Hindi siya agad nakapagsalita. Hanggang sa ibinaba niya ang tawag. Nag-text siya sa akin ng napakahaba. Hindi na daw siya ganong klase ng lalaki. Nagbago na daw siya. Humingi siya ng pasensya kung nagsinungaling daw siya. He's a changed person na daw. At mahal na niya ako pati si Paul. Seryoso daw siya this time. Gusto na daw niyang mag-settle down with us. Pero habang binabasa ko yung mahabang explanation niya, hindi ko na masyadong iniintindi. Para saan pa? Sinubukan niyang tumawag ulit ng makailang beses pero hindi ko na sinasagot. Nag-text na lang din ako sa kanya bilang huling mensahe ko. Sabi ko sa text, huwag na niya akong kausapin. Huwag na siyang pumunta sa bahay. At hinding-hindi na ako sasagot pabalik pagkatapos ng huling mensaheng yun. Binalaan ko din siya na huwag susubukang basta-basta pumunta sa bahay ko para personal na mag-sorry dahil ipapupulis ko siya. Ayoko na siyang makita. Siyempre, alam naman nating hindi doon natatapos agad yun. Talagang everyday nakaka-receive ako ng text at missed calls from Jay. Ayaw niyang tumigil. So far, hindi naman niya ina-attempt na pumunta sa bahay. Pero I made sure na safe kami ng anak ko. Laging secured ang bahay. Lock ang gate at double lock ang pinto. Kinuwento ko na din sa family ni Luis ang naging sitwasyon ko para alam nila na may iniiwasan akong tao. Sabi din naman nila sa akin na noong una pa lang ay hindi na nila gusto si Jay. At doon ko mas na-realize ang fault ko. Nabulag ako ng mahusay na pakikisama ni Jay sa akin, sa family ko at sa anak ko. One time, sa ospital niya ako pinuntahan habang naka-duty ako. Doon siya nagkamali. Pinadampot ko siya sa security. Hanggang nagkabaranggayan pa, nakarating pa sa pulis. Basta, hindi ko na masyadong idedetalye dahil mas lalo pang hahaba ang kwento. Ang bottom line is, may restraining order na kay Jay. Hindi na niya ako mahaharas. Naalala ko yung mga nangyari sa bahay. Yung pagpaparamdam ni Luis sa akin. Yun pala ang ibig niyang sabihin. Yung mga nawawalang gamit ni Jay kapag pumupunta siya sa bahay. Yung pabango ni Luis na naaamoy ko kapag nandun si Jay. Yung mga panaginip. Yung treatment ni Paul. Andyan lang lagi si Luis. Nagbabantay. Yun pala ang gusto niyang ipahiwatig kaya pinapaalala niya ang sarili niya sa akin. Doon ko naintindihan ang lahat. Hindi nagpaparamdam si Luis para takutin ako o guluhin ang isip ko. Pinoprotektahan niya ako. Pinoprotektahan niya ang anak namin. Kasi kahit pinayagan niya akong magmahal ulit, hindi niya pinayagan na mapunta kami sa maling tao. At simula nung nawala na sa buhay namin si Jay, nawala rin ang lahat ng kakaibang nangyayari sa bahay. Kinausap din ako ng anak ko at nag-thank you sa akin na buti daw ay hindi kami nagkatuluyan ni Jay. Nalulungkot lang din ako minsan kasi hindi ko na napapaniginipan si Luis. Siguro dahil wala ng reason para balaan pa niya ako. Dinalaw namin ulit ni Paul ang puntod ni Luis. Doon ko siya kinausap at nagpasalamat sa kanya. At kahit hindi ko na nararamdaman ang presensya niya, alam ko namang nandyan lang siya na nagbabantay sa amin. Kaya, thankful ako sa first love ko. Alam kong mahal na mahal mo ko at si Paul. Alam kong gusto mo akong sumaya ulit.
Pero siguro, talagang mahirap kang hanapan ng kapalit. Ako si Lorna. Hindi ko totoong pangalan. Hindi ko na rin alam kung saan ako magsisimula. Kasi parang kahit anong balikan ko, pare-pareho lang naman ang ending. Takot, pagod, at pakiramdam na hindi ako talaga nakalaya. Galing akong General Santos. Doon talaga ako nakatira. Simpleng buhay lang ang meron kami doon. Tahimik, may sariling galaw ang bawat araw. Hindi naman marangya, pero maayos. Kasama ko ang aking pamilya. Hanggang sa nakilala ko si Bert. Nagkakilala kami sa isang Facebook group. Nagkausap ng madalas, nagka-video call, hanggang sa naging kami. Naging open naman si Bert sa estado ng buhay niya. Wala na ang mga magulang niya. At siya na ang naiwan sa maliit nilang bahay sa Quezon City. May dati siyang kinakasama at naghiwalay na. Pero wala silang anak. Tricycle driver siya at sa kanya ang tricycle. Rumarakit din bilang construction worker. Alam ko naman simulat sa pool na hindi marangya ang buhay niya. Pero nagustuhan ko siya dahil sa pagtrato niya sa akin. At doon na rin nagbago ang direksyon ng buhay ko. Siya ang dahilan kung bakit ako napunta sa Maynila. Siya rin ang dahilan kung bakit parang hindi na ako makabalik sa dating ako. Nung una, hindi ko alam na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Hindi naman kasi halata. Basta wala sa itsura niya. Maalaga pa si Bert nung umpisa. Pero nang nagsama na kami sa bahay nila sa Quezon City, doon ko unti-unting nakita yung totoo. Yung mga gabing bigla siyang nawawala. Yung pag-uwi niya, iba na ang amoy niya. Iba ang tingin. Yung mga mata niya na parang hindi na siya yung dating Bert. Minsan, uuwing lasing na lasing. Minsan, aalis na hindi man lang nag-aalmusal o nagkakape. Uuwi ng paggabi na. Lubog ang mata at pawis na pawis. Minsan hindi na rin naliligo. Nang nalaman ko na gumagamit siya, gusto ko nang umalis agad. Hindi ko kaya yung ganun. Pero bawat beses na magtatangka ako, haharang siya. Iiyak, magmamakaawa, mangangako na titigil na. May mga panahon naman na totoo. Titigil siya, babalik sa pasada, magiging maayos kami. Pero hindi nagtatagal. Parang cycle na lang na hindi matapos-tapos. Mas lalo pang naging mahirap nang magsimula na siyang maging marahas. Hindi lang sigaw, hindi lang pananakot, talagang pananakit. Yung tipong kahit maliit na bagay, pinapalaki niya. Kapag napagtripan niyang magselos, wala na akong lusot. Kahit kaibigan niya, pinagseselosan niya. Kahit simpleng pag-reply ko sa comment sa TikTok live ko, gagawan niya ng issue. Naalala ko pa yung isang gabi. Nagla-live ako. Nagbebenta ng beauty products. Maayos naman ang usapan. May mga nanonood, may bumibili. Bigla siyang pumasok. Halatang nakadroga. Hindi siya nagsalita agad, pero yung titig niya, ramdam ko na may mangyayari. Tinapos ko agad yung live, pero huli na. Hinablot niya yung phone ko at ibinato sa pader. Tas doon na nagsimula. Sigaw, mura, hanggang sa hinila niya ako pababa ng kama. Kahit anong pakiusap ko, parang wala siyang naririnig. May mga pagkakataon nagigising na lang ako na masakit ang katawan ko. Hindi ko na maalala kung paano ako natulog. Parang nawawala ako sa sarili ko. Pero mas nakakatakot yung siya. Yung paraan ng pagtingin niya sa akin kapag wala na siyang kontrol sa sarili niya.
Para na siyang demonyo. Iba yung lisik ng mga mata niya, nakakatakot na. Nabuntis ako sa gitna ng lahat ng yun. Akala ko doon siya magbabago. May mga ilang linggo na naging maayos siya. Hindi siya lumalabas. Inaalagaan at inaasikaso pa ako minsan kapag may mga kailangan ako. Pero bumalik ulit. Mas malala pa. Kahit buntis ako, wala siyang pakialam. May isang beses na tinulak niya ako sa sahig dahil lang sa hindi ko agad nasagot yung tanong niya. Doon ko unang naramdaman na baka hindi na kami makakaalis ng buhay ng dinadala ko sa sitwasyon na yon. Hanggang sa isang araw, umalis ulit si Bert. Ayon sa kapitbahay naming may tindahan, sinundo siya ng mga barkada niya. Doon kasi sa tindahan na yun sila bumili ng alak. Pero sa ibang lugar daw magiinuman. Dahil hindi daw pwede sa bahay at buntis ako. Ayaw daw niya akong ma-stress. Hindi ko alam kung matutuwa pa ba ako sa concern niya kung totoo man yun. Alam ko na rin naman kung ano mangyayari sa inuman na yun pagkatapos. Hindi umuwi si Bert. Mag-aalas 11 na nang matapos ako mag-live selling nun. At mga ganong oras ko rin siya inaasahang uuwi. Pero hindi siya dumating. Sinubukan ko siyang i-text at tawagan. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Cannot be reached. Minessage ko rin sa Facebook Messenger. Pero hindi niya sinin. 2 araw na ang lumipas at medyo kabado na rin ako kung ano na ba ang nangyari at bakit wala pa siya. Doon na ako nagpunta sa barangay at humingi ng tulong. Sinamahan din ako ng isa sa mga MSWD doon para mag-report na rin sa police station. Hindi na ako mapakali. Sinubukan din namin puntahan yung ilan sa mga kakilala kong barkada niya. Pero lahat sila, iisa ang sagot. Pagkatapos nung gabing nag-inuman sila, nagsiuwian din naman daw sila. Hindi lang nila alam kung sino ang kasabay ni Bert na umuwi nung gabing yun. Wala kasi siyang barkada na dito sa barangay namin nakatira. Puro taga-ibang lugar. Halos lahat din ng mga tao kasi dito, hindi niya kasundo. Hanggang sa ginising ako ng malalakas na katok. Pagbukas ko ng pinto, mga pulis. Pagkakita ko pa lang sa kanila, kinabahan na ako. Unang pumasok sa isip ko, papasukin nila ang bahay at maghahanap ng mga parapernalya na may ginalaman sa droga. Nakahanda naman ako kung sakali at willing akong papasukin sila. Pero hindi pala yun ang pakay nila. May dala silang masamang balita. Patay na raw si Bert. Para akong matutumba sa kinatatayuan ko nung marinig ko yun. Nabaril si Bert. Natagpuan sa ilog. May tama ng bala sa ulo. Ayon sa mga pulis, onsehan daw sa droga. Isa sa mga kasama niya ang suspect. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nun. May lungkot, oo. Pero may halo rin na parang paghinga. Parang may natapos. Nagluksa ako. Kahit paano, mahal ko pa rin siya. Siya ang dahilan kung bakit nandito ako. At siya ang ama ng anak ko. Ang daming pumasok na tanong sa isip ko. Paano na ako at ang anak ko? Ang kabuhayan namin. Mag-isa na lang ako dito. Hindi naman ako kumikita ng malaki sa online selling. Paano ang panganganak ko? Oo, nangungulila pa rin ako kay Bert. Kahit na hindi siya perpektong partner. Kahit na mas marami ang masasamang alaala. Sumagi rin sa isip ko na mabuti na lang at hindi pa kami nagpakasal.
Mas lalo siguro akong nalugmok at natali sa future na walang kasiguraduhan. Ibinenta ko yung tricycle ni Bert, pandagdag gasto sa pagbubuntis ko. Paminsan-minsan, dumadalaw dito ang mga tito at tita ni Bert at inaasikaso naman ako. Nagdadala ng kaunting grocery at pangangailangan ko. Naging katuwang ko rin ng kapatid niyang babae. Bumibisita dito sa bahay at pinutulungan ako sa live selling. 4 na buwan lang patay si Bert. Sa pang-4 na buwan na yon, may mga bagay na nagsimulang mangyari. Una, mga maliliit na bagay lang. Yung mga gamit na hindi ko maalala kung saan ko inilagay. Yung mga products na binibenta ko, minsan nawawala. Tapos makikita ko na lang sa lugar na hindi ko akalaing doon ko makikita. Yung pintuan na biglang sumasara kahit walang hangin. Tapos yung pagsara pa niya, mabigat at malakas. Inisip ko na lang noon, baka napapraning lang ako. Dahil nga nagbubuntis ako, baka dahil sa pagod o stress lang. Hanggang sa isang gabi, habang nagluluto ako, nandun ako sa mesa at naghihiwa ng gulay. Napansin kong gumalaw yung kaldero sa kalan. Narinig ko ang tunog nito. Tahimik sa bahay kaya hindi ako pwedeng magkamali. Hindi ko na lang pinansin. Gumalaw na naman at tumunog. Nakita ko mismo na nag-iba ang pwesto ng kaldero at tumapon ng kaunti ang sabaw. Lumilindol ba? Hindi naman. Lumapit ako sa kalan. At biglang nahulog yung kaldero kung saan ako may niluluto. Nahulog ito sa sahig. Muntik pa akong mabanlian ng kumukulong sabaw. Hindi basta-basta mahuhulog yun. Hindi normal na out of balance lang. Parang may humila sa kaldero. Muntik na rin ako madulas nun. Buti na lang at napakapit ako sa ref. Mag-isa lang ako sa bahay at buntis pa. Kaya grabe yung kaba ko nun. Nang hinayang din ako sa pagkain. Nasayang lang. Naging sunod-sunod na ang mga kakaibang nangyayari sa bahay. Hindi naman ako naniniwala sa multo. Pero isa lang ang pumasok sa isip ko kung sino ang gumagawa ng kakaiba sa akin. Si Bert. May mga gabi na nagigising ako dahil pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Kapag tinitingnan ko ang oras, palaging 3:00. Hindi kalakihan ang bahay namin. Pero ramdam kong may kasama akong iba. Mabigat minsan ang pakiramdam sa loob. May pagkakataon din na may malamig na hangin akong nararamdaman kahit nakasara ang pinto at bintana. Hanggang sa panaginip na maituturing ko na rin bangungot. Ginagambala ako ni Bert. Hinahabol daw ako ni Bert sa panaginip. Basang-basa siya. Maputla. May sugat sa ulo. Hirap na hirap akong makatakbo dahil buntis ako. At parang lumulubog ang paa ko sa lupa habang tumatakbo. Kahit anong bilis ang gawin ko, parang ang bagal ng takbo ko. Si Bert naman, palapit ng palapit. Galit ang itsura niya. Sumisigaw siya pero walang boses. Sa tuwing nililingon ko siya, papalapit na siya ng papalapit. Hanggang sa sinunggaban niya ako at napahiga. Pumaimbabaw si Bert sa akin at sinakal ako. Nagpupumiglas ako. Naghahabol ng hininga. Parang totoo ang nangyayari. Nararamdaman ko ang mga kamay niya sa leeg ko. Sumisigaw ako at humihingi ng tulong. Alam kong sobrang lakas ng sigaw ko, pero walang lumalabas na boses. Pagkatapos nun, magigising na lang ako na hinihingal. Pawis na pawis. Hindi ko rin masisisi si Bert kung bakit hindi siya matahimik. Hindi pa rin naman nahuhuli ang pumatay sa kanya. Wala pang nangyayari sa kaso niya.
At ang suspect na kaibigan daw niya, kasalukuyang nagtatago. Pero bakit ako ang ginagambala ni Bert? May isang gabi na hindi ko makakalimutan. Nasa sala ako at nanonood ng pelikula sa cellphone. Tahimik lang nun at nagpapaantok ako. Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Parang may sumipa. Sa gulat ko, nabitawan ko ang cellphone. Agad akong tumayo at sumilip, pero walang tao. Sinara ko ulit ang pinto. Sumunod, gumalaw ang upuan sa kusina. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang pag-usog ng silya. Hindi ako namamalik mata. Doon na ako nagsalita at sinambit ang pangalan ni Bert. Nagmamakaawa akong sinabi na wag naman akong takutin. Sinabi kong baka mapaanak ako nang wala sa oras at nahihirapan ako sa ginagawa niya kung siya man ang nagpaparamdam sa bahay. Pero hindi doon tumigil. Habang nakatayo ako sa may pinto, nakarinig ako ng mga yabag. Mabibigat na yabag. Parang may naglalakad sa itaas. Yung tulog niya, pababa. Parang nasa hagdanan na, papalapit sa akin. Doon na ako kumaripas ng takbo palabas ng bahay, hanggang sa nakita ko ng isa sa mga kapitbahay namin at nilapitan ako. Kinuwento ko ang nangyari, at maski siya, hindi makapaniwala. Kaya sinamahan muna niya ako sa loob ng bahay hanggang mahimasmasan ako. Sinamahan niya na rin ako na magdasal para daw sa ikatatahimik ng kaluluwa ni Bert. Hindi rin nagtagal. Nagdesisyon na akong umalis at bumalik sa Jensan. Doon na rin ako manganganak. Hindi na maayos ang lagay ko sa bahay namin ni Bert. Kahit na pinipigilan ako ng mga kamag-anak at kapatid niya, buo na ang desisyon kong lumayo. Hindi magiging panatag ang loob ko habang nandito ako sa QC. Pinagpasa Diyos ko na lang din ang pumatay kay Bert. Kung mahuhuli pa ba o hindi na. Ilang buwan ang lumipas at nakabalik na ako sa Jensan. Tinanggap ako muli ng mga magulang ko at kahit simpleng pamumuhay lang, mas payapa, mas maayos, mas komportable. Hindi ako nahihirapan sa gawaing bahay at hindi ako mag-isa. Dahil nandito ang mga kapatid ko at masaya rin ang iba naming kamag-anak sa magiging anak ko. Nalaman na rin ng mga magulang ko ang nangyari sa amin ni Bert. Kinuwento ko sa kanila ang lahat, mula sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, paglalasing, hanggang sa pananakit. Wala akong tinago. Kinuwento ko sa kanila lahat. At dahil likas na mabait ang inay at itay, pinagpasa Diyos na lang din nila ang kaluluwa ni Bert. Ang mahalaga naman daw ay magkakasama na kami at magiging maayos na ang buhay ko at ng magiging anak ko. Siya nga pala. Nagpakita na naman sa panaginip ko si Bert habang nasa Jensan na ako. Gaya ng dati, sinasakal niya ako. Pero pagkatapos nun, hindi na rin naman naulit. Nanganak na rin pala ako at lalaki ang anak namin. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil malusog ang bata. Pinapanalangin ko pa rin hanggang ngayon na matahimik na ang kaluluwa ni Bert at wag na akong gambalain. At sana, mahuli na ang pumatay sa kanya. Hello po, Sir Baron. At hello sa mga nakikinig ng Takot Tonight. Sana mabigyan ng chance na mapasama ang kwento ko sa channel nyo. Lagi po akong nakikinig sa inyo kapag nagjo-duty tuwing gabi. Ang kwento ko po ay tungkol sa isang lumang salamin. Ako po si Christian, taga Makati. Mahilig po akong mangolekta ng mga makalumang bagay na kadalasang nakukuha sa mga Japan surplus o bodega sale. Kapag namimili ako ng mga lumang gamit, lagi kong kasama si Blessy, ang girlfriend ko. Kakalipat lang namin sa Makati at naghahanap kami ng mga gamit na pwedeng ilagay sa bahay. Ewan,
Bata pa lang ako talagang may fascination na ako sa mga makalumang gamit. Kapag nakakabili kasi ako ng mga ganitong bagay, napapasaya ako nito. At parang nai-imagine ko na nasa makalumang panahon ako. Isang araw, naghahanap ako sa Facebook Marketplace ng mga antigong gamit. At doon, may nakita akong salamin. Bilog na salamin siya. May mga kakaibang design sa frame na paikot. Parang mga origami na ibon na lumilipad. At dalawang kamay na nakahawak sa salamin. Kung titingnan, mukha tong salamin galing Japan. Kaya hindi na ako nagpabagal-bagal, kinontak ko agad yung seller na ikinatuwa ko dahil nag-reply naman agad. Nagka-deal kami sa presyo. Yun nga lang medyo malayo ang pagkukunan sa San Rafael, Bulacan. Kaya kinaumagahan, bumiyahin na kami ni Blessy para mas maaga kaming makauwi. Nakarating din kami sa bahay ng seller. At tuwang-tuwa ako dahil makaluma ang bahay na yun. Maraming antigong gamit sa loob, ngunit hindi binibenta. Pero namangha na lang talaga ako. Nung pinakita na sa amin ng salamin, ewan ko ba parang may kakaiba akong pakiramdam na dapat mapasakin to. Yung bang hinahatak ako na kunin siya. Ganun yung feeling. Mabait naman si ma'am, yung seller. Sinabi niya na sa Japan nila talaga to mismo nabili. Pinay nga pala ang seller. Sa Japan lang siya lumaki kasama ang magulang niya dahil doon nakapagtrabaho. Sa Shikoku, doon daw sila nakatira dati. At nung namatay na parents ni ma'am, bumalik siya ng Pilipinas. May nagbibenta kasi daw doon ng mga lumang gamit at binili raw to ng mga magulang niya nung bata pa siya. Pero hindi naman daw niya ginagamit kaya imbis na itambak ay ibenta na lang. Matandang dalaga na rin si seller. At hindi naman daw niya magagamit lahat ng bagay sa bahay na yon kaya namili siya ng mga ibebenta. At yung salamin na lang ang natira. Nung hinawakan ko ang salamin, may kakaiba akong naramdaman. Na para bang gusto ko tong laging hawakan at titigan. Pero pinabalot na lang muna ni seller to ng itim na tela at binigay na namin ng bayad. Nag-aalok pa sana na magtanghalian kami dun sa kanila pero yung excitement ko ang mas nangibabaw. Kaya tinanggihan na namin at tumuloy na kami sa pag-alis pa uwi. Naintindihan naman ni seller. So along the way, habang nagdadrive ako, ewan ko ba parang lumalamig ang likuran ko. Tinignan ko naman ang AC. Naka number 2 lang naman. At kung malamig talaga, dapat buong katawan. Pero likod ko lang. Tinitingnan-tingnan ko yung salamin sa may passenger backseat. Okay naman. Napatingin din ako kay Blessy at mahimbing siyang natutulog. Malapit na kami makauwi sa bahay nang mapatingin ako sa rearview mirror. Bigla na lang ako natakot dahil may hugis tao na nakabalot ng itim na tela. Nakatuwid siyang nakaupo sa likod. Hindi gumagalaw. Napahinto ako bigla nung bumaling ang ulo niya na parabang nakatingin siya sa akin. Kahit takot na takot ako, tumingin ako sa likod. Pagtingin ko, nawala na yung hugis tao na yon. At yung salamin na lang ang nandun. Tumingin ako sa paligid at wala din naman tao. Inisip ko na lang na baka namalikmata lang ako o dala lang ng antok dahil inaantok din ako. Nagmaneho na ulit ako hanggang sa makarating sa bahay. Hindi ko na sinabi kay Blessy yung nakita ko kasi baka hindi rin maniwala yon. Hindi kasi paniwalain sa mga paranormal na bagay ang girlfriend ko. At ang motto niya, mas matakot sa buhay kaysa patay. Pumasok na kami ng bahay. At si Blessy ay dumiretso sa kusina para maghanda ng mga lulutuin kasi gutom na rin kami. Ako naman, dumiretso na sa kwarto para isabit yung salamin. Naghanap ako ng magandang pwesto at ibinaba ko muna ang salamin sa lapag para makapagbutas ng dingding. Habang nagbubutas, natigilan ako. Feeling ko kasi parang may nakatayo sa likod ko. Pagtingin ko, wala naman. Kaya tinuloy ko na ang pagbutas at nilagay ang salamin.
Iba talaga yung ganda ng salamin. Nakakaakit ito na para bang gusto ko lagi siyang hawakan. Kinagabihan, habang natutulog na kami, naalimpungatan ako kasi parang may humahalakak na babae. Akala ko si Blessy, pero pag-check ko, tulog naman siya. Napatingin ako sa salamin, at laking gulat ko nang may babaeng nakatingin sa akin. Mahaba ang buhok at nakakimono siya. Sa sobrang ganda ng babaeng nasa loob ng salamin, tila napako ang paningin ko. Hindi ako nakaramdam ng takot. Ang kanyang balat ay kasing puti ng porselana at ang kanyang mga mata ay tila nangungusap. Pero ang pinagtaka ko, bakit tila hindi siya refleksyon? Dahil sa likuran niya, sa loob ng salamin, hindi ang kwarto namin ang nakikita ko, kundi isang madilim at masukal na kagubatan na nababalot ng makapal na hamog. Dahan-dahan siyang ngumiti. Pero habang lumalawak ang kanyang ngiti, napansin kong unti-unting humahaba ang kanyang leeg. Ang maganda niyang mukha ay nagsimulang lumapit ng lumapit sa ibabaw ng salamin hanggang sa ang dulo ng kanyang ilong ay tila dumidikit na sa kabilang panig ng bubog. Biglang may tumawag ng pangalan ko. Narinig ko ang boses ni Blessy. Akala ko gising na siya. Pero nang sulyapan ko ang tabi ko, mahimbing pa rin siyang natutulog. Ang boses ay nanggagaling sa salamin. Ginagaya ng babae ang boses ng girlfriend ko. Sinubukan kong bumangon para takpan ng tela ang salamin. Pero hindi ko maigalaw ang aking katawan. Parang may kung anong mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Isang matinding sleep paralysis. Sa gitna ng aking pagkataranta, yung mga disenyong kamay na akala ko dekorasyon lang, bigla tong gumalaw at humawak sa gilid ng pader. Unti-unting lumalabas ang babae mula sa salamin. Ang mahaba niyang itim na buhok ay tila tumutulo ng tubig, at ang amoy ng kwarto ay biglang naging amoy lupa at malangsang isda. Nang kalahati na ng kanyang katawan ang nakalabas, tumingin siya kay Blessy. Doon ko nakita ang tunay niyang anyo. Ang kabilang bahagi ng kanyang muka, wala nang laman. Puro bungo. At nanlilisik na pulang mata. Itinaas niya ang kanyang kamay na may mahahaba at matatalim na kuko. At dahan-dahang itinuon sa leeg ng natutulog kong girlfriend. Sinubukan kong sumigaw. Pero walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Sa huling pagkakataon, ibinaling niya ang kanyang tingin sa akin at bumulong ng hindi ko maintindihan ang lengguwahe. Eksaktong pagdapo ng kuko niya sa balat ni Blessy, biglang tumunog ang alarm ng phone ko. Nagising ako na pawis at habol ang hininga. Maliwanag na ang sikat ng araw sa labas. Tiningnan ko agad si Blessy sa tabi ko. At nakahinga ako ng maluwag dahil mahimbing pa rin siyang natutulog. Panaginip lang. Bulong ko sa sarili ko habang pinapahid ang pawis ko sa noo. Tumayo ako para maghilamos. Pero pagdaan ko sa tapat ng salamin, napatigil ako. Ang salamin na isinabit ko kagabi, wala na sa dingding. Nakabagsak na to sa sahig, baliktad at nakaharap sa semento. Dahan-dahan ko tong pinulot para ibalik sana sa pagkakasabit. Pero bago ko pa tumaiangat, napansin ko ang isang bagay sa sahig. Sa mismong pwesto kung nasa ng salamin kanina, may mga bakas ng basang paa. Maliit na paa ng babae na naglalakad patungo sa ilalim ng aming kama. At sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang mahinang halakhak na nanggagaling sa ilalim ng hinihigaan namin. Doon ko napagtanto, hindi lang salamin ang nauwi ko. May kasama tong espiritu ng kung sino.
Tinanggal ko na sa kwarto namin ng salamin nung araw ding yun at nilabas to sa garahe. Nagpatuloy lang ang routine namin nung araw na yon. Pumasok ako sa trabaho. Si Blessy naman ay naiwan sa bahay dahil work from home siya. Pag uwi ko, kinausap ako ni Blessy. Habang nagtatrabaho daw siya kanina sa kwarto namin, bigla daw nakaramdam siya ng may humila ng kanyang buhok. Pagtingin niya, wala naman daw ibang tao. Kaya pala nadatnang ko siya sa sala nagtatrabaho. Takot na takot siya at napagalitan pa ako dahil hindi daw ako sumasagot sa tawag. Kaya pala ang dami niyang missed calls at text. Kinukontak pala niya ako nung nangyari sa kanya yon. Saka ko lang ikinuwento kay Blessy ang napaniginipan ko. Baka kakumikinalaman yun sa nangyari sa kanya. Pero sabi ko na lang, okay na dahil inilabas ko na ang salamin at itatapon ko na lang sa malayo bukas. Hanggang sa napaniginipan ko na naman ang babaeng nakakimono. Nakapatong siya sa ibabaw ko. Dahan-dahan niyang inilalapit ang mukha niya sa mukha ko. Gusto niya akong halikan. Pero hindi ako magkaka-interes na halikan siya dahil ang kalahati ng mukha niya ay walang laman, kundi bungo. Gusto ko siyang itulak sa panaginip ko, pero hindi na naman ako makakilos. Nagdampi ang mga labi namin. Pero naaamoy ko ang nabubulok na laman at ang kanyang hininga. Nasusuka ako at pinipilit kong huwag buksan ang mga labi ko. Diring-diri ako sa kanya. At doon na ako nagising. Kanina pa pala ako ginigising ni Blessy dahil narinig niya akong umuungol. Binabangungot daw ako at parang hirap daw huminga. Walang pag-aatubili, binalikan ko ang salamin na inilabas ko sa garahe. Kasunod ko si Blessy. Sinabi ko na lang sa girlfriend ko na itatapon ko na yung salamin kahit pasado 4:00 pa lang na madaling araw nun. Bumiyahe ako at itinapon sa namataan kong tumpok ng basura malayo sa bahay. Huwag kayong mag-alala. Binasag ko yung salamin pagkalapag ko dun sa basurahan. Para wala nang ibang makinabang. Wala nang nangyaring kakaiba pagkatapos nun. Hindi naman nawala ang pagkahilig ko sa mga antigo. Pag naman bumibili kami ng lumang gamit, pinapabendisyonan muna namin to bago iuwi sa bahay. Natuto na ako simula nang mangyari ang insidente nang nabili naming lumang salamin galing Japan. Sinubukan pala naming kontakin ng seller ng salamin. Wala naman daw siyang ideya na may ganung background ng salamin na yon. Sana'y nagustuhan niyo ang pagtatapos ng kwentong to, Sir Baron. Magpapayo na din po ako sa mga nakikinig ng Takot Tonight. Ingat po kayo sa mga binibiling antikong gamit, lalo na dun sa mga surplus o kahit saan man. Hindi ko po intensyong siraan ang negosyo ninyo. Ito po ay karanasan ko at totoong nangyari sa akin. Wala din namang mawawala kung magdodoble ingat dahil hindi naman talaga natin alam ang totoong pinanggalingan ng mga kagamitan na nabibili natin. Lalo na't may dati nagmamay-ari nito. Hindi natin alam ang kwento kung bakit ito tinapon o pinagbili ng dating may-ari. Ayun lang po. Salamat. Ako po si Angel. At ito yung kwento ng lolo't lola ko. Isang kwentong hindi ko akalaing magiging ganito kabigat sa dibdib habang tumatagal. Hindi ito yung tipong nakakatakot agad sa simula. Sa totoo lang, nagsimula ito sa isang bagay na sobrang simple. Pagmamahalan ng dalawang matandang halos buong buhay na magkasama. Lumaki ako sa bahay namin sa Nueva Ecija. Kasama ang mama ko, na itago na lang natin sa pangalang Susan. Dalawa kong kapatid na mas bata sa akin. At syempre, sina Lolo Herman at Lola Glo. Yung ibang mga anak nila, nasa Maynila na. May kanya-kanya ng pamilya at buhay. Kami yung naiwan sa ancestral house. Yung bahay na punong-puno ng alaala.
Luma na ang kahoy. May mga langit-ngit ng sahig. Pero ramdam mo yung init ng pamilya. Si Lolo Herman, 90 years old na nun. Bedridden na siya. Halos hindi na makagalaw dahil sa komplikasyon ng katandaan. Si Lola Glo, 88 na. Pero kaya pa niyang maglakad, mag-asikaso, at higit sa lahat, siya pa mismong nag-aalaga kay Lolo. Kahit may mga pagkakataon na sinasabi ng mama ko na siya na ang bahala, ayaw pumayag ni Lola. Gusto niya, siya pa rin ang magsubo ng pagkain kay Lolo. Siya ang magpunas ng katawan nito, siya ang magpalit ng damit. Araw-araw, yun ang eksena sa bahay. Pagpasok mo sa kwarto nila, makikita mo si Lolo na nakahiga. Payat na, pero malinaw pa rin ang mata. At sa tabi niya, si Lola. Nakaupo, hawak ang kamay niya. Minsan, habang nagbabantay ako ng tindahan namin na nasa harap lang ng bahay, rinig ko sila sa loob ng kwarto. Binabalikan nila yung mga panahon na bata pa sila. Kung paano sila nagkakilala, kung paano nanligaw si Lolo, kung paano siya tinanggihan ni Lola nung una dahil suplada daw siya nun. Minsan, naririnig ko si Lola na natatawa. Yung tipong mahina lang pero may saya. Si Lolo naman, kahit mahina na ang boses at hirap na magsalita, pilit pa rin nagkukwento. May mga pagkakataon na nagiging sweet sila sa simpleng paraan. Yung tipong hindi mo aakalain na sa edad nila, ganun pa rin sila. Kapag sinusubuan ni Lola si Lolo, dahan-dahan niyang hinihipan yung pagkain bago isubo. Parang bata ang pinapakain. Tapos si Lolo, kahit garalgal na ang boses, pilit niyang sinasabi na masarap. Kahit alam naman naming minsan, wala na siyang panlasa. Kapag pinupunasan ni Lola ang mukha ni Lolo, sobrang ingat niya. Parang natatakot siyang masaktan to kahit na simpleng galaw lang. At si Lolo naman, madalas niyang titigan si Lola ng matagal. Yung tipong parang iniipon niya ang mukha nito sa memorya niya. Isa sa pinakatumatak sa akin, yung madalas nilang pag-usapan kung sino ang mauuna sa kanila. Parang biro lang sa kanila. Pero ramdam mong may bigat. Ayaw ni Lola na mauna si Lolo. Lagi niyang sinasabi, hindi niya kakayanin. Pero si Lolo, kabaliktaran. Lagi niyang sinasabi na dapat handa si Lola. Na huwag siyang malulungkot kapag nawala siya. Na kailangan maging matatag ni Lola. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na parang naghahanda na si Lolo. Hindi man direkta, pero yung paraan ng pagsasalita niya, parang nagpapaalam na siya. Dumating yung araw na kinatatakutan namin. Hindi na gumising si Lolo Herman. Hindi nila agad sinabi kay Lola. Alam ng lahat na baka hindi niya kayanin. Kinausap muna siya ng mama ko at ng ibang kamag-anak namin. Dahan-dahan nilang ipinaliwanag. Pero bago pa man nila sabihin, may nangyari na. Isang umaga, pumunta si Lola sa higaan ni Lolo. Hinanap niya to. Kinapa niya yung kama, yung unan, yung kumot. Malabo na kasi ang mata niya. Hindi niya agad nakita. Nagtataka siya kung bakit wala si Lolo. At doon na nila sinabi. Doon ko din nakita si Lola na parang nawala ng lakas. Umiyak siya ng sobrang sakit. Hindi yung iyak na maingay, kundi yung iyak na parang pinipiga yung puso mo. Paulit-ulit niyang sinasabi kung bakit siya iniwan. Bakit hindi siya isinama. Simula nun, parang nag-iba si Lola. Tahimik na siya. Madalas siyang nakaupo sa kama kung saan dati nakahiga si Lolo. Hinahaplos niya yung kama.
Parang may hinahanap. Minsan, kumakanta siya. Yung paborito nilang kanta. Mahina lang, halos bulong. May mga pagkakataon din na naririnig ko siyang nagsasalita mag-isa. Akala ko nung una, normal lang. Pero habang tumatagal, parang may kausap talaga siya. Tinatanong niya kung kailan siya susunduin. Isang beses, habang kumakain kami, bigla niyang sinabi na malapit na raw siyang sunduin ni Lolo. Parang naghahanda na siya. Nagalit si mama ko. Hindi dahil masama siyang anak, kundi dahil nasasaktan siya. Ayaw niyang marinig na parang gusto na rin mawala ni Lola. Pero ang sagot ni Lola, simple lang. Para wala na raw kaming intindihin. Doon ako lalong nalungkot. Kasi kahit ganon, iniisip pa rin niya kami. Habang tumatagal, may mga bagay na nagsisimulang mangyari na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, habang isinasara ko yung tindahan, narinig ko na naman si Lola. Nagsasalita siya. Sanay na ako dun, kaya hindi ko pinansin agad. Pero bigla siyang tumahimik. Tapos maya-maya, narinig ko siyang kumakanta. Yung hamlang, mahina. Yung paborito nilang kanta ni Lolo. Pero may narinig pa ako. May isa pang boses. Matandang lalaki. Hindi ko agad maproseso, pero dinig na dinig ko. Malinaw. Hindi lang boses ni Lola yon. Dahan-dahan ako lumapit sa kwarto. Sumilip ako. Biglang tumigil si Lola. Tumingin siya sa akin. Tinanong ko kung may kasama siya. Ang sagot niya, nandito raw ang lolo ko. Kinilabutan ako. Tinignan ko ang paligid. Wala naman. Tahimik ang buong bahay. Tulog ang mga kapatid ko. Walang ibang lalaki. Hindi ko na lang pinansin. Pero hindi na yun nawala sa isip ko. May isa pang pagkakataon. Tanghali yun. Naghahanap ako ng damit ni Lola sa aparador. Bigla akong nakita sa gilid si Lolo Herman. Nakatayo. Hindi gumagalaw. Saglit lang. Tapos nawala. Hindi ko alam kung namalikmata lang ako. Pero sobrang linaw nun. Hindi ko na ikwento yun kay Mama. At di ko rin sinabi kay Lola. Pero simula nun, hindi na ako komportable. Hanggang sa isang madaling araw, ginising ako ni Mama. Bulong lang, pero ramdam mo yung kaba niya. Naririnig daw niya kanina pa si Lola na umuungol at tinatawag si Lolo. Pumunta kami sa kwarto. Sabi ni Mama, huwag nang gisingin si Lola at baka napapaniginipan si Lolo. Hayaan lang daw. Pero ako, iba yung pakiramdam ko. Sabi ko kay Mama, gigisingin ko si Lola at baka sinusundo na siya ni Lolo. Ayoko naman mawala din pati si Lola. Paglapit ko, biglang may narinig kaming boses. Malinaw. Boses ni Lolo Herman. Ang sabi niya, "Mga anak, huwag." Sabay kaming napasigaw ni Mama. Hindi namin siya nakita. Pero ramdam na ramdam namin yung presensya niya sa kwarto.
Nagising si Lola sa sigaw namin ni Mama. Hindi kami tumakbo palabas. Sa halip, lumapit kami sa kanya. Sinabi namin na narinig namin si Lolo. Si Mama, halos nanginginig habang nagsasalita. Parang pinipigilan ng takot. Si Lola naman, kalmado lang. Parang normal lang sa kanya. Sinabi niya na nandito lang si Lolo. Binabantayan siya. At sa sandaling yon, kahit hindi namin nakikita si Lolo Herman, parang totoo nga na dinadalaw niya si Lola. Hindi ko makalimutan yung tagpong yun. Solidong boses na dinig naming dalawa ni Mama. Boses ni Lolo Herman. Isang taon nang lumipas. Pumanaw din si Lola. Bago siya mawala, madalas niyang sinasabi na nakikita niya si Lolo. Na lagi itong nandyan. Sinusundo na daw siya. Hinahaplos daw ang kanyang buhok at hinahalikan sa noo. Inaaya daw siya ni Lolo na bumangon na at sumama. At nagkatotoo na nga ang laging sinasabi sa amin ni Lola. Sa lahat ng nangyari, hindi na ako sigurado kung takot ba ang naramdaman ko o lungkot o kung may halong kapanatagan. Hindi na nagpakita si Lolo ulit bukod sa mga sandaling yon. Yung pagpaparamdam niya, yung boses, wala nang ganun nangyari ulit sa bahay. Baka si Lola lang talaga ang hinihintay niya. At ngayong magkasama na sila, wala nang misyon si Lolo. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko sila, hindi ako agad natatakot. Mas nangingibabaw yung alaala ng dalawang taong nagmamahalan hanggang sa huli. At kahit lampas pa doon. At kung sakaling dumating yung araw na magparamdam sila ulit, alam kong kakabahan pa rin ako. Pero pipilitin kong wag nang matakot. Kasi kung may multo mang gusto kong makita ulit, sila yun. Hi, I'm Migo, 24 years old. Working sa isang advertising company. Kung tutuusin, normal lang naman ang buhay ko. Yung tipong gigising, papasok sa trabaho, uuwi, kakain, at matutulog. Magto 2 years na akong nakatira sa isang condominium dito sa San Juan. At sa loob ng mga taong yun, halos kabisado ko na ang galaw ng lugar. Alam ko na kung anong oras matao ang lobby at kung sino-sino ang mga madalas kong nakakasabay araw-araw. Doon nagsimula ang lahat, sa simpleng pagiging pamilyar. Hindi ko na maalala kung kailan ko siya unang napansin. Basta isang araw, napatingin ako sa lalaking kasalubong ko sa lobby. Papalabas ako, siya naman papasok. Wala namang kakaiba, pero may something sa kanya na parang napapalingon ka ulit kahit hindi mo sinasadya. Matangkad siya, maputi, singkit ang mata, malinis tingnan, tapos laging naka-black na polo shirt. Hindi yun sobrang porma, pero may dating. Tahimik lang siya, diretso maglakad, walang kausap. Akala ko nung una, one time ko lang siya makikita. Pero kinabukasan, ganun ulit. At kinabukasan ulit. Hanggang sa naging pattern na siya sa araw ko. Kapag palabas ako, papasok siya. Kapag papasok naman ako, palabas siya. Parang may sariling schedule ang mundo namin na eksaktong nagtutugma. Kahit hindi namin pinaplano. Hindi naman kami nag-uusap. Ni hindi nga kami nagkakangitian. Pero alam mo yung pakiramdam na unti-unti mong inaabangan ng isang tao kahit wala kayong koneksyon. Ganon ang nangyari sa akin. Hindi ko na siya tinuring na stranger lang.
Naging parte na siya ng araw ko. Hindi ako expressive na tao, lalo na pagdating sa ganitong bagay. Discreet ako. Ayokong halata. Ayokong pag-usapan. Kaya hanggang tingin lang ako. Hanggang observe lang. Pero sa totoo lang, crush ko siya. Ang lakas kasi ng dating. Walang effort. Pero ramdam mo yung presence niya. Head turner talaga. Hanggang sa may nangyaring exciting na hindi ko inaasahan. Pauwi ako galing trabaho. Pagod at medyo wala sa focus. Pagpasok ko sa lobby ng kondo, nakita ko siya ulit. Pareho kaming dumiretso sa elevator. Walang ibang tao. Doon lang kami nagkasabay ng ganong kalapit. Tahimik ang loob ng elevator. Yung tipong maririnig mo yung paggalaw ng kable. Yung pag-ilaw ng floor numbers. Hindi ako makatingin ng diretso, pero aware ako sa kanya. Ramdam ko yung presensya niya sa tabi ko. Pagdating ng 7th floor, bumukas ang pinto at bumaba siya. Walang lingon, walang salita, diretso lang. Naiwan ako sa loob, papunta sa 12th floor. Simple lang ang nangyari, pero hindi ko maalis sa isip ko. Parang may kulang. Parang may dapat akong ginawa pero hindi ko nagawa. Yung feeling na dapat nag-small talk man lang ako. Basta crush ko talaga siya. At simula nun, mas lalo ko siyang hinanap. Dumating sa point na kahit wala akong kailangan sa baba, bumababa ako ng lobby. Uupo ako sa couch, kunyari may hinihintay. Pero ang totoo, umaasa lang na makikita ko siya. Minsan ilang minuto lang, minsan mas matagal, pero walang nangyayari. Negative. Hindi ko siya matsyempohan. Lumipas ang ilang linggo na hindi ko siya nakikita. Doon na ako nagsimulang mainip. Hindi ko maintindihan kung bakit ako naapektuhan ng ganito. Hindi naman kami magkaibigan. Hindi nga kami nag-uusap. Pero bakit parang may kulang sa araw ko? Hanggang sa isang araw, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako sa front desk. Casual lang dapat, pero halata siguro na may hinahanap ako. Dinescribe ko siya. Matangkad, maputi, singkit, laging naka-black polo. Inaasahan ko na sasabihin nilang kilala nila. Pero umiling yung babae sa front desk. Sabi niya, wala raw siyang napapansin. Kung meron man daw, lalo na kung gwapo, siguradong mapapansin nila. Medyo pabiro pa ang tono, pero ramdam ko yung hiya na pumasok sa akin. Parang nahalata ata nila na bading ako. Kaya hindi na ako nagtanong pa. Pero hindi din ako tumigil. May mga araw na bumababa ako ng ilang beses. Paikot-ikot lang sa lobby. Umaasang baka sakaling makita ko siya ulit. Minsan, kahit wala akong dahilan, pupunta ako sa convenience store sa baba. Bibili ng kung ano-ano para lang may excuse na lumabas. Hanggang sa isang gabi, nangyari ulit. Pauwi ako galing trabaho at dumaan ako sa convenience store. Habang nagbabayad ako sa cashier, napatingin ako sa labas. At nakita ko siya. Hindi na ako nag-isip. Nagmadali ako magbayad at sinundan siya. Hanggang sa maabutan ko siya sa lobby ng kondo. Doon ko na nilakasan ang loob ko. Lumapit ako sa kanya habang naglalakad siya papunta sa elevator. Ramdam ko pa yung kaba sa dibdib ko. Yung tipong gusto mo nang umatras pero itinulak mo na lang ang sarili mo na ituloy. Hi. Nakakasabay kita lagi dito sa lobby. Bungad ko. Medyo alanganin pa ang boses ko. Tumingin siya sa akin. Saglit lang, pero diretso. Walang halong pagtataka.
Parang normal lang sa kanya na may kumausap. Oo. Sagot niya. Maikli lang. Dito ka rin ba nakatira? Tanong ko ulit. Pilit na pinapahaba yung usapan. Oo. Anong floor mo? Dagdag ko. Kahit obvious na basic question na lang yun. 7. Tumango ako. Kunwari casual lang. Kaya pala lagi kitang nakikita. Ako kasi 12. Tahimik ulit siya. Hindi siya nagtanong pabalik. Pero hindi rin siya umaalis. Parang okay lang sa kanya na nandun ako. Tagal mo na dito? Tanong ko pa. Kahit ramdam ko na medyo nauubusan na ako ng sasabihin. Hindi masyado. Sagot niya. Malapit lang ba dito work mo? Tuloy ko. Medyo napapangiti na rin ako sa sarili ko dahil alam kong halata na yung effort ko. Oo. Napahinga ako ng konti. Tapos naglakas loob na talaga ako. By the way, ako nga pala si Miko. Tinignan niya ulit ako. Tapos bahagyang tumango. I'm Lester. Hindi ko maipaliwanag pero parang may kakaibang dating yung paraan ng pagkakasabi niya ng pangalan niya. Simple lang pero tumatak agad. Nice to meet you. Sabi ko. Mas kampante na ng konti. Kung okay lang, pwede ba kitang i-add sa Facebook or kahit Instagram? Saglit siyang natahimik. Akala ko tatanggi siya. Pero tumango lang siya. Okay lang. Talaga? Sige. Sabi ko agad. Medyo napangiti na. Ano name mo dun? Sinabi niya yung account niya. Parehong Facebook at Instagram. Tahimik lang. Walang kahit anong follow-up. Thanks ha. Sabi ko. Halatang mas gumaan na yung pakiramdam ko. At kita mamaya. Tumango lang ulit siya. Sakto, dumating na yung elevator. Pareho kaming sumakay. Tahimik ulit ang loob. Pero iba na yung pakiramdam ko. Hindi na awkward. Parang may nabuksan na kahit papano. Pagdating ng 7th floor, bumukas ang pinto. Mauna na ako, sabi niya. Sige, ingat. Sagot ko agad. Lumabas siya nang hindi na lumilingon. Naiwan ako sa loob. Nakatingin lang sa nagsasarang pinto. Habang unti-unting nagre-register sa isip ko yung nangyari. Simple lang yung usapan namin. Pero para sa akin, parang ang daming nagbago sa loob ng ilang minutong yun. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako kasaya nung gabing yun. Para ako nabunutan ng tinik. Yung ilang linggo kong paghanap, parang nagkaroon ng sagot. Pag uwi ko, sinearch ko siya agad. Nakita ko agad siya sa searches. Yun nga lang, nakalock ang Facebook niya at nakaprivate ang Instagram. Pero inad ko pa din siya on both accounts. Nag-message ako. Nagpakilala ulit. Nagpasalamat sa pakikipag-usap. Ilang araw ang lumipas. Hindi niya pa kino-confirm ang friend request ko sa Facebook at Instagram. Walang reply, walang scene. Doon ako na-frustrate. Akala ko may start na. Akala ko may connection. Pero parang wala lang pala. At mas nakakainis, hindi ko na ulit siya nakikita. Hanggang sa umabot sa punto na gumawa ako ng hindi ko inaasahang gagawin. Bumaba ako sa 7th floor. Naglakad-lakad ako dun. Kunwari may hinahanap. Pero ang totoo, umaasa lang na makita ko siya. Wala. Hanggang sa isang umaga, papasok ako sa trabaho. Tinawag ako ng babae sa front desk. May sinabi siya na hindi ko agad naintindihan. Napansin daw nila ako nung isang gabi. Parang may kausap habang naglalakad sa lobby. Nakita raw nila ako nagsasalita. May tinitingnan, pero wala silang nakikitang ibang tao. Hindi lang siya ang nagsabi, pati yung isa pang babae nag-agree. Doon ako kinilabutan. Hindi sila mukhang nagbibiro. Pero ang sabi ko sa kanila, yung lalaking tinanong ko sa kanila before ang kausap ko that night. Tumango na lang sila at nagsabi ng okay. Pero tumatak sa akin ang sinabi ng dalawang babae sa front desk.
Buong araw akong lutang. Hindi ako makafocus sa trabaho. Paulit-ulit kong iniisip, kung wala silang nakita, sino ang kausap ko? Hanggang sa sinearch ko ulit siya sa Facebook. Tinype ko ang full name ni Lester. Iniscroll ko ang mga nasa searches. Nanlaki ang ulo ko at nagtaasa ng mga balahibo ko sa nakita ko. May mga rest in peace, condolences, at pakikiramay ako nabasa. Ang picture ni Lester. Patay na si Lester. Lahat ng posts dated 2023. 2023 papatay si Lester. Ayon sa mga comments na nabasa ko, motorcycle accident ang ikinamatay niya. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko matanggap. Bigla na lang din ako naiyak. Paulit-ulit kong tinitingnan ng pictures. Siya yun. Walang duda. Parehong muka, parehong itsura. Binalikan ko yung mga sandali na nagkausap kami ni Lester habang nasa lobby ng kondo. Hanggang sa nagkausap kami sa elevator. Totoong-totoo yung mga moment na yun. Hindi yung panaginip. Paano ko malalaman ang pangalan niya kung hindi kami nag-usap? Sinubukan ko siyang i-chat ulit. Pero wala talagang mga sagot. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang nangyayari sa akin at kung anong ibig sabihin nun. Multo si Lester? Nag-iisip ako ng matitinding logic at mga dahilan. Sinusubukan kong ipaliwanag sa sarili ko kung paano nangyari ang interaction namin dalawa kung patay na siya. Hindi pa rin ako makapaniwala. Dinig na dinig ko ang boses niya. Totoong-totoo siya. Parang buhay siya. Nung araw na yon, pagod na pagod ako. Hindi physically, kundi mentally. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Latang-lata ako. Pag-uwi ko, dumaan ulit ako sa convenience store. Papalapit pa lang ako sa cashier nang makita ko ulit si Lester na dumaan sa harap ng convenience store. Pareho ng suot na damit. Naka-black na polo shirt. Natulala ako. Hindi ako makagalaw. Parang nakapako ako sa kinatatayuan ko. Tinitigan ko lang siya habang naglalakad siya sa harap ng store. Hanggang sa hindi pa man tuluyang nakakalagpas ng convenience store si Lester, bigla siyang lumingon sa akin. Nagkatitigan kami. At ngumiti siya sa akin. Hindi ako nakaramdam ng takot. Doon ako natauhan at hinabol ko si Lester. Pero paglabas ko, wala na. Hindi ko siya nakita hanggang sa makapasok ako sa lobby ng kondo at nagmadali papuntang elevator. Wala din siya doon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong nangyari. Kung bakit ako. Kung bakit siya nagpakita sa akin. At kung anong ibig sabihin ng lahat. Ilang beses kong binabalik-balikan ang mga post tungkol kay Lester. Kumpirmadong wala na talaga siya. At kaluluwa na lang niya ang nakikita ko simulat sa pool. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ko sa tuwing maaalala ko siya. Sa tuwing binabalikan ko yung maikling interaction naming dalawa. Tinamaan ako sa taong yun. Nagkagusto ako kay Lester. Na hindi ko akalaing multo pala. Tuwing sasakay ako ng elevator at dadaan to sa 7th floor, aaminin ko, may parte pa rin na umaasa akong pagbukas ng elevator, andun siya. Mahirap siyang makalimutan, lalo na't hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na mas magkakilala pa ng lubos. At hindi ko pa rin alam ang sagot kung ano ang dahilan kung bakit pinili niyang magpakita sa akin.